pagdating natin sa kabilang buhay, sa araw ng muling pagkabuhay, sa araw ng paghuhukom, mga kapatid sa Islam, bawat isa, ang tanging iisipin niya ay ang kanyang sarili. Kung papaano siya makakapasa sa paghuhukom ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na yung ina mo, yung tatay mo, asawa mo, mga anak mo na mahal mo sa mundong ito, sa dunya na ito, pagdating natin sa kabilang buhay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bawat isa sa atin, ang sariling kapakanan lamang niya ang kaniyang pagtutuunan ng pansin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Abasa, verse 34 hanggang 36, "Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Sa araw na kung saan ay tatakasan ng tao ang kaniyang kapatid, maging ang kaniyang ina at ang kaniyang ama, maging ang kaniyang asawa at ang kaniyang mga anak. Tatakasan ang mga ito ng tao, mga kapatid sa Islam. Kahit na gaano pa niya kamahal yung asawa niya, yung mga anak niya, yung nanay niya, yung tatay niya, yung kapatid niya, nung sila'y nabubuhay pa sa mundong ito, pagdating sa kabilang buhay, wala siyang pakialam sa kanila. Ang tanging may pakialam siya ay ang kaniyang sarili, kung papaano siya makakaligtas. Ganyang katindi yung araw na yan, mga kapatid sa Islam. Hindi nga biro, mga kapatid. Kung dito sa mundo na hindi mo kaya na magutom ang iyong anak, kaya lahat ay gagawin mo. Huwag lang magutom ang iyong anak. Ganyan natin kamahal yung mga anak natin. Alam mo ba na kahit pa gaano mo pa kamahal yung anak mo na yan, pagdating mo sa kabilang buhay, yung tatay mo, yung nanay mo, kapatid mo, asawa mo, mga anak mo, kahit na yan ay makapasok ng impyerno, huwag ka lang makapasok ng impyerno, kaya mo yang gawin. Ganito katindi ang araw na yan. Tatalikuran ng tao. Hindi ba niya makikilala yung tatay niya? Makikilala niya. Hindi ba niya makikilala yung nanay niya? Makikilala niya. Yung mga anak niya, hindi ba niya makikilala sa kabilang buhay? Makikilala niya. Yung asawa niya, hindi ba niya makikilala? Makikilala niya. Pero dahil sa tindi ng sitwasyon sa araw na yan, ay tatalikuran niya ang mga ito. Dahil ang tanging iisipin ng bawat isa sa atin doon, ay kung paano siya makakaligtas at kung paano siya makapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan, mga kapatid, ito yung pinaghahandaan ng mga mananampalataya kay Allah na hindi sa kanila nakakapagpapaabala yung mga negosyo nila, yung mga paninda nila, yung mga trabaho nila, hindi yung nagiging dahilan para iwanan nila yung paggunita kay Allah. Hindi yung nagiging dahilan para iwanan nila yung salat, yung pagbibigay nila ng zakat, dahil sa pinaghahandaan nila ang araw na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kung saan ay tatalikuran ng tao yung mga naging mahal niya sa buhay nung nabubuhay pa sila sa mundong ito. Dahil sa takot nila na baka maningil ng karapatan, dahil sa bawat isa ay ang pagpapahalagahan lang ay ang kaniyang sarili, kung paano sila makakaligtas sa galit ni Allah subhanahu wa ta'ala.